Yes, ma'am. Maraming salamat, Miss Pam. Sa muli ay sana'y makapag-niig ulit tayo sa maikling pagbabalita tungkol sa mga pangyayari dyan sa Region 9. Salamat din, Ma'am Bernie. Maraming salamat. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba mga ka-One Nutrition na ang isa sa mga tumututok sa kalagayang pangnutrisyon ng mga buntis ay ang ating mga Barangay Nutrition Scholar o tinatawag nating BNS. And speaking of BNS, heto at kumustahin natin ang President ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars ng Pilipinas, si Mr. Michael Tiberio, na siya rin namang President ng Federation of Barangay Nutrition Scholars ng Metro Manila. Siya po ay taga San Juan City. Masustansyang hapon, Michael. Magandang hapon din po, Ma'am Bernie. Okay, mga kaibigan, para po sa kaalaman ng lahat, si Michael ay ang nanalo sa ginawang eleksyon nung isang taon na bago matapos ang 2010 actually, para sa pamunuan ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars. At kasama ko rin po si Michael sa ginanap na BNS Congress sa Tacloban City, the first ever Congress sa Eastern Visayas sa Tacloban City po ginawa. Around mga 2 weeks ago po yon. So, tanungin po natin si Michael, request natin si Michael na magkwento naman dun sa kanyang experience sa Tacloban City. So, kumusta yung experience mo, Mr. Michael, sa pagpunta sa Tacloban City? Masaya po, Ma'am Bernie. Gawa ng first time ko pong sumakay ng eroplano. Ay, talaga? Yes, Ma'am. First time ko din pong lumabas ng NCR sa Bisaya pa ako napunta sa Region 8. Oo. Maraming Paano salamat ka ba nakapunta po sa doon? Sino nag-imbita sa iyo? Ang BNS President po ng Region 8, Ma'am. Ng Tacloban. Okay. So, may linkage ka na with the region. Yes, Ma'am. So, ano yung mga activities mo bilang panauhing pandangal doon sa Congress, BNS Congress? So, bali, nag-update lang po tayo kung ano na po yung nangyayari ngayon sa mga BNS sa buong Pilipinas. So, yung pong mga batas na dapat nating maibigay sa bawat BNS. So, na sa tulong po ni Congressman Salmones po at ni Madam Imelda Marcos. Sila po nagsusulong ng mga batas para sa mga BNS. Okay. So, meron palang batas na kailangan nating isulong. Yes, ma'am. Para po sa makakuha po tayo ng mga benefits para sa mga BNS. Oo. Ano naman yung mga activities mo bilang BNS na nakatuon naman sa mga buntis? Sa amin po dito sa San Juan, sa aking barangay po sa Santa Lucia, every Thursday po ang araw ng buntis. Kaya po nagwa one-on-one po kami sa mga buntis, mga nanay na palagi kong ginigit ang kahalagaan ng breastfeeding sa kanila at sa mga anak. At sa katunayan po, isa sa aking anak na nakumbinsik na mag-breastfeeding kahit na po pumapasok siya sa school. Nag-iiwan po siya ng gatas galing sa kanya at palagi ko pong pinapalahanan na kumain ng masusustansyang pagkain. Talagang hands-on ka rin pala na hindi lamang sa ibang pamilya, kundi sa mismong pamilya mo ay isinasakatuparan mo yung pagsusulong ng breastfeeding. Ilan ba, Michael, ang mga kabataang tinututukan mo naman na kailangang magpasuso at pasusuhin rather? Bali po, mayroon po akong first class every quarter, ma'am, dito sa aming barangay. Okay. Mga ilan yung mga buntis doon? Mga ilan sila? Ngayon po, itong nakatatlong quarter na po ako, bali po ng last July, meron po akong 30 na nanay na naturuan po sa breastfeeding. At ano naman yung mga ginagawa mo sa pagsulong mo sa breastfeeding? Paano mo sila kino-convince na mag-breastfeed? Balik po nung August 3 to 5 po, nagkaroon po kami nag-train po kami ng mga nanay ng bawat barangay po. Mayroon po silang representative na darawa para po makatulong ng BNS sa pag-train din po ng mga nanay sa bawat health center. Oo. So, Tapos, para po
gagawin nila? Opo. Para po pagka po may mga mother's class, hindi lang po BNS ang katuwang nila, kundi kasi mga nanay na rin po, kapwa po nanay nila buntis, kaya nagpapasuso, para may share din po nila yung mga natutunan nila sa kapwa nila buntis. Parang sila na rin yung gumaganap na breastfeeding support group. Balik po, meron kaming breastfeeding support na ngayon na na-convince na 3 grupo na, ma'am. Meron na kayo. Ilan ba yung barangay mo ulit, Michael? 21 barangay po ako. 21 barangay. Meron po ang San Juan. Tapos meron na kayo ng 3 sa 3 barangay. Yes, ma'am. At balak mo ba na magkaroon lahat sa lahat ng barangay? Yung po talagang target, ma'am, namin. Ma-convince po namin yung 21 na barangay na Naku, sige. Good luck na lang dun sa iyong target na yan na sana nga ay 21 magkaroon lahat yung 21 na barangays ng breastfeeding support group. Siguro bago magtapos ang taon ay makaka-interview ka namin ulit. Hihingan ka namin ulit ng report para malaman natin kung talagang nagkaroon ka na ng 21 na katuwang na breastfeeding support groups, ano, Michael? Sige, maraming salamat, Michael, At patuloy yung maganda mong gawain at good luck sa lahat ng iyong mga activity as President ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars. Sa inyo rin po, ma'am. Okay, maraming salamat. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansyang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas, fruit juice. Pakainin sila ng marami hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Tapos na naman ang isang oras ng balitaan at talakayan. Maraming salamat sa naging guest natin dito sa One Nutrition, One Nation. Si Dr. Anthony Calibo ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Pati na rin sa nakapanayam natin na Pangulo ng National Federation of Barangay Nutrition Scholars, si Mr. Michael Tiberio, na siya ring Pangulo ng Federation of Barangay Nutrition Scholars ng National Capital Region. Siya rin naman ang BNS sa San Juan City, Metro Manila. Nagpapasalamat din tayo sa mga station managers na nakapanayam natin. Unang-una na si Engineer Nelson Singson ng Radyo Kaisahan Area sa Sariaya, Quezon, 107.7 MHz FM. Gayon na rin kay Dr. Ruby Hechanova ng Radyo Katilingban, 98.9 MHz FM. Nagpapasalamat din tayo sa ating nakapanayam na si Maria del Pilar Pamela Tarosa or si Miss Pam. Siya po ang ating Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa buong Zamboanga Peninsula. Next week, abangan po ninyo ang patuloy na discussion natin about breastfeeding. Sa mga nanay na may problema sa pagpapasuso, naku, magandang abangan ninyo ang ating episode sa susunod na linggo. Kaya ipagpatuloy lang ang pakikinig dito sa atin dahil sa gagawin nating masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa nutrisyon, si Asek Bernie Flores. Maraming salamat at masustansyang hapon sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.